they call me Miko. No? And such a privilege na makashare sa ako ang life po dere, life lessons. And by the way, I am a research and product developer in the food industry, as well as I am a chef by profession. And right now, I am into real estate. Nagka-part-time ko ana. And most of my time, I do life coaching. So, diagid ang bulk sa kuang time naka-focus. Talking about what is my life lessons, no? Right now, I am 40 years old. So, taon-taon na pud. Bali, so far, daghan jud kay kog life lessons na ma-share gyud. But, sa pagkakaroon, no, focus ko sa unsay highlight gyud sa kuang yung life story. So, I grew up in a broken family, no, kanang dysfunctional na family gyud. Wala ko yung magpapa, nagdako ko sa akong lola. Although buhi man ako magpapa, but they have their own family of their own. So na ko yung mga igsoon sa isang papa, sa akong mama pod. So since nag 4 years old ko until nag 22, I think, na 23, anak, no. Nagdako ko sa akong lola, yun ko nagstay gyud along with my brother and sister, tulo mi ka buok, no. And kana nga time, it was really one of the hardest moments. Aside sa hardest, it was one of the most difficult and kanang saddest moment in my life, when kanang magdako gani ka nga wala kay ginikanan. I always envy my classmates, no, sa elementary, sa high school, sa college, no, na kanaganing ikaw ra, especially katong time nga bata pag yun tong nasa elementary na high school, kay I would makita na ako mga classmate na ako na nakompleto sila, ginasundo silang parents, kami wala gyud, kinahanglan good, kanang envy, no, basic kanang childhood na envy ba. So kato nga time kanang galong jud ko, ga-desire jud ko, na birth in sa akong heart that time, bata ko na, pag mudako ko, pag ayun akong professional, gusto gid nako na kana magkaroon ako ang kaugalingon na family nga kompleto, buo gyud na family, not unlike sa ako nakadak-an nga dili gyud siya kompleto gyud, no, bungkag gyud siya, cause my parents are siya kana dili sila live-in partners na sila, no, dili pud sila kasal. So that's the reason why na answer me not anyway. Nonetheless, no, kanang naningkamot jud pud kog eskwela, no, like graduate ko elementary na with honors, kanang na-enjoy kanang academic reward jud award. And then pag high school po, no, I belong to a kanang special section na, because I always believe ba na kailangan ko mag-excel sa akong academics para makabot na ko to ako ang mga pangandoy sa kinabuhi. So until nag-college ko, nag-start ko, nakapasa ko sa University of the Philippines, Mindanao, sa kurso na computer science. But sad to say, wala na ako naman akong course dito because dili ko na ako siya gusto. At the same time, nalisod ko dito sa ako ang finance and everything. Given nga ako lang, no, nag-avail ako scholarship. So nag-transfer ko kurso, no, nag-transfer ko sa nursing sa San Pedro College, tungtong ko second year dito. Pero wala gyapon siya nahuman. Nagipursu na ako ang kurso na gusto kay nako gyud. That is kaning sa HRM, sa food related na kurso gyud. So mo to no gipursu na ako ang HRM, Hotel and Restaurant Management. That time ingko di na ako mosalig sa bantao. Bali, nagkamot ko, nag-working student ko sa Jollibee. No, nag-work ko sa Jollibee, nakaipon, and then nag-enroll ko sa UM, University of Mindanao. So, shout out sa mga ga. No, so ga data diri. So 2007 ni-graduate ko sa HRM, nga working student ko sa UM. So na-assign ko sa audiovisual room. Ito ko na-assign, and throughout the 3 years na nag-work ko dito, daghan ko learnings in life, no. Dito yun, cut-on jud ko manarbaho, cut-on jud ko na makig-relate sa ibang tao. And dito na-develop ang interpersonal relationship.
kanang gyud. So mas daghan kog nakaila o mas nag-enjoy ko sa akong college life dito sa gyud kay given lagi na ang ako ang gipurso na course ako ang naging passion which is ang luto, kusinero. Na-absorb ko sa Marco Polo Davao as one of their chef, and at the same time naka-work pod ko as one of faculty sa Holy Cross and sa other pa na mga school sa no. Bali-bali until na later na realize na ako na dili na ako linya ang teaching ba. 2 years ko nag-work as part-time faculty sa kaninga mga katong mga eskwelahan. But at the back of those katong mga achievements kay aside sa nag-work ko sa as part-time faculty, so, since part-time naman, morning magtrabaho ko sa school, no, that's 8 to 12. Pagka-alauna sa hapon, mag-work na pod ko dito sa NCCC. Kusinero ko na-hire ko as kusinero, no, sa NCCC. Then gi-promote ko nila, gi-transfer ko nila sa R&D department kasi nakitaan ko nila na able ko to create menu and na-acquire knowledge anang area. So mo to no, na transfer ko sa Research and Development Department, then mo kong R&D associate, and level up no, kay ganahan kay ko sa kuang katong position, katong department. So na-promote ko into being one of the R&D supervisors since Tulomi ka R&D supervisors dito. So ako isa sa mga R&D supervisor. So nagkaabot ko 5 years sa NCCC, ano, pero no, grabe I was earning a lot at that time, and at the same time kasi sa palagi mga part-time, okay yun ako income, pero this is the sad part of that no kanang katon negative part atong life is because yes, I was achieving sa akong career and okay ako ang pang-income, pero kaingon jud ko na wala jud ko ipon atong time ni piso puno pang ikog utang. No kanang I don't know what happened, but katumang good is ako anyong mindset nako is kanang laag lang, party, kanang I have that mindset pa na kailangan ako i-please ang mga tao para ma-love ko nila. Kanang anak ba no, kanang mabilong ko sa ilaha. And so I need to, kailangan magpa-impress ko sa ilaha, no? Ako mo gasto and all. Paglaag, sabay ko sa ilaha gyud, mangutang para mulaag. Kisay ka na litera, no, bali. Nga na mga setup ba? And it went through, no, like mga pila ka years gyud, siguro mga no 5 years mo ako sa NCCC. So katong nga mga times, no, during that time napuno jud ko, nabaon ko sa utang na halos kinagukod ko sa akong mga nautangan. And aside from that, the worst part of that is that na-involved jud ko sa kanang sexual immorality ba. So actually bata pa lang ko na-experience na gyud ako na siya, no, I was molested. Na-remind ko ba, molested ako sa elementary pa ko, no, and then it went to high school, college na lang ko, nadala na ko to siya. Nagkaroon ko ka ng confusion sa akong gender, sa pagyud, ana. So, itisting ko, bisa kinsa lang ng mga people, babae, lalaki, bayo, tumboy, na-try siya. Ana, good at worst, no. Even I went to kanang vices, sa alcoholism, no, naging alcoholic ko at the same time. Na-try po na ako mag-smoke. So, worst good. I consider my life that time, no, kanang although I'm not the worst, I think, no, pero no kanang wala dili tumao ang life na gusto nako mo succeed in life. Gusto gid nako na kanang maging successful ako ang family life, own nako na family, pero na-distort siya. Tingala ko wala na klaro ba, no, way klaro na akong life pa, no, kanang. And at the age of I think mga 28 ko, itong 28, nag-start dito ako ang kanang, nag-question ako kay Lord ba. Nag-question ko if, Lord, kanang, is this all life really, no? Kanang, mora ba gini ang kinabuhi na, yes, successful ako sa akong career, no? Happy ko, naka-travel ko, mga ana and all.
nakaon na kung gusto na makaon, napalit na kung gusto na mapalit na ko, still, no, there is something na void sa akong heart, diba? Ayun ko na, kulang magyapon, marag wala, gyapon na ako na, walay satisfaction gyapon ba? Walay fulfillment, no? Ano nga term day, walay fulfillment. So, naabot ko sa time na katulagi, no, na question ako si Lord, kanong kana mo ora bagyot ni Lord. And so, no, kanang, I came to a point na nagsik ko sa iyang will o sa iyang purpose. Unsa ba gyud ang purpose, Lord? Unsa ba gyud ang will nimo sa akong kinabuhi, Lord? I don't think na kani imong will sa akong kinabuhi. Kaya I believe deep inside me, dili pa ni mao, dili pa tumao, og dili gyud tumao. 28, 29, 30, nag-stop jud ko to ako maginabuhat na ako nga kabuang dati. Na ako na-meet na isa ka employee na ako sa ako under me sa NCCC. Oh, tago na sa pangalang Aaron. So mo to siya, no, siya nahimong susi para maabot na ako kani nga si estado sa akong kinabuhi karon, no. Siya gyud ang gigamit or naging instrument siya. Na invite ko niya sa isa ka organization, sa grupo. Tas mo to, no, of course at first wala ko ni go, but this time kapila niya na try, sa ikaduha niya try. Dito na ko ni yes, no? Ni yes ko because siya invite ko niya sa isa ka kana acoustic nightlife ato nga time. So kana ganahan ko nightlife, so ni go ko. Pagkato na ako dito katuday nga acoustic nightlife, di day siya kanang the usual common na acoustic nightlife. No, it was a kanang an event na kanang ma-inspire ka at the same time makamit ka og new people without you getting drunk, no. Getting drunk with alcohol, no, and part kana ganing nabuntagan ka para lang kanang mag-party and all. Balik ka to siya, yun siya, kanang purposeful kay siya, and na-amaze ko na naday nga ni day na tagani kanang gathering diri sa Davao. So kato, no, ang setup mo siya bar pero wala gi siya alcohol and all. Instead, no, kanang muuli ka na inspired ka sa message because naisa ka speaker dito mo share, no, motivational speaker, and ito yun na-caught akong attention. And then pagka next week ato, no, na invite ko balik, nigo po jud ko, no, and naaday sa like kanang event na ginatawag na kanang encounter. So life encounter. So I joined that encounter, and then kay tungod desperate lagi kay ko, I joined that, no, and it was a 3-day event. It was, di na ako ma-detail pa sa nito ito, but the thing is, moto anang trigger sa ako na ma-experience na ako ang kinabuhi nga kanaganing ginatawag nga transform, no, change life gyud, na bag-o gyud akong kinabuhi, na alter gyud, no. It was really a life altering na activity, na event gyud, na until now, no, kanang ginavalue kay nako gyud. It was really one of those gina-treasure gyud nako gyud. It was 2013, di na ko malimtan, May 17, 18 and 19, 2013. Exactly 10 years katong May, nag 10 years na ko, no. So until now nagpadayon ko atong anak nga organization, we call it the Transform Marketplace Radicals. Life lessons, taghan kayo, na makaingon ko na sa kanila lang yun ako ang pinaka ma-recall na ako karon na ako kanang main ko nga life lesson gyud na daghan jud pero kani ang pinaka-highlight. Ingon ni King Solomon, if you're familiar, si King Solomon, many are the plans in a man's heart, but it is God's will that will prevail. Daghan kay tagplano sa kinabuhi, and I am one of those good example kayo nga daghang plano, no, pero at the end of the day dili day ako ang plano ang natuman, no. It was his plan, no, the creator's plan that prevailed, no, ang natuman gyud. Truly ma-amaze ka kung kay no, may na lang gyud wala natuman ako ang mga plano, kay ako ang plano ra yun, kasabot yun ko nga limitado ra jud kayo. Pero, no, katong ang ni intervene na si Lord, no, akong creator sa akong life,
siya na ni set yan gialaw ko na after atong ano gyud katong encounter event, no, I surrendered my life to him. I totally kanang let go of myself and giingnan ako sa Lord na, Lord, take over, take full control, kay di na ako mo to, wala ko isalig sa kaugalingon, and I just wanted to trust you. So mo to, no, fast forward, ano jud kanang na-change gyud ako ang life gyud drastically jud, ano na kanang tanan akong mindset na akong way ko, akong character, no, in that 10 years span of time daghan gyud na bag-o sa kuha gyud, and katong butang na mga giisip na ako na kanang dili imposible kayo gyud, no, pero nahimo siyang posible diha kay Lord, no. And it was a process, it was kanang dili siya kanang instant, but process gyud siya, and dili siya short, dili siya pinaspasan pud, no, alalagyan di siya instant, but worth it kayo gyud ang wait, because deep in my heart kabalo jud ko na akong desire gyud is, no, kanang ma-serve gyud akong purpose, desire gyud nako is ma-do gyud nako ang will ni Lord, and na-open gyud akong mind nako sa idea ba na I am called not for myself alone. I am called for a greater purpose. I am called to serve my giftings, to serve my potentials, not just for my family, but to the world. So, medyo ako kayo, no, world good, but of course, no, I started with little, no, sa kuwalan sa family, mga friends, community, and right now, no, I am creating an impact in the community because we have this kaning small version sa acoustic nightlife na among i-create pod, and the best gyud na reward ni Lord sa ako, no, sa katong tanan na mga labor na gipang labor na ako sa akong journey, no, during the process is ang ako adyong wife, no. So God has given me a suitable helper, that wife na akong gidream, gidesire gyud kaayo, na katong I thought na imposible, I thought na wala na yung chance. At the time na wala na ako siya gi-expect, ito siya niabot. Ana day, no? Ana day ang gugma day. Dili mo kailangan ka nang i-pursue siya. You just have to pursue first, to seek first the Creator, His will, and His purpose for your life. And then, whatever desires sa imong heart, apil na dera ang imong success sa career, imong family, imong wife or husband ba, no, moabot ra gid siya, mosunod ra gid siya, and sure enough, no, dili ang gi-provide pa gid ni Lord, no, dili basta-basta. So I right now I'm happily married, happily and purposely married, because both of us, my wife, shout out sa akong wife, Mary, nasya diri karon guys, and she is really a blessing to me. And right now, kanang kami duha gyud naga-mentor. We are considered life coach pod, no, so we consider ourselves life coaches sa mga young people and mga couples pod na parehas namo. And God has blessed us so much. Ang 3 years me last May. So kana, no, so much daghan na kay blessing gihatag gid sa Lord, gipakita right sa mga si Lord, from our own house and lot, no. He had a very successful good na wedding po. Then after sa wedding, 3 months after, no, nagka house and lot me. And then we had our own first car last 2022. Then this year lang na-change among nagkaroon may bago na car na pod. I'd like to gani ka nang share na it's a reward pod na ako karon dire sa along with my wife, no, South Africa, no, so amazing kayo. Cape Town, South Africa. So, no, namin dire for a vacation, namin dire to have our first honeymoon, kay kasal mo gabi sa COVID, wala gyud naka-honeymoon, COVID-19 sa pandemic. So, karon na mo jud na enjoy ang amo adyong honeymoon. So, kato, no, so my advice, no, sa tanan na naminaw karon na adira nagasubaybay sa Ray Call channel, no, ni Ray. My advice is that kanang ano gyud kanang to seek for your purpose.
if you are that person na kanang libog pa ka, uncertain ka sa imong future nimo, I encourage and I advise no na kanang to really seek for find a person na mo lead sa imuha, mo guide sa imuha into discovering your purpose, your true identity in the Lord. At the same time, kanang mo ano gyud, kanang muhatag gyud sa imuha og time gyud. Maging intentional gyud sa imuha na i-mentor ka. Like me, na mentor pud ko. Right now, I am mentoring new people, no, nga kabalo ko nga naapoy potentials pud and najoy hope pang ilang mga kinabuhi. So, kato lang for this time. Salamat kayo sa opportunity, Sir Ray, sa kaning ako ang mapaminawan po ng ako ang story po. And I hope and I pray na daghan na ma-inspire mo sa ako ang story. Kasi napay part 2, part 3. Sige lang, abangan. Thank you kayo. God bless. And For more new upload videos, puntahan lang ang mga social media platforms na nakikita ninyo sa inyong screen.